Alright, what's up mga master? Welcome back again sa ating channel, Master Jelon. So kung napanood nyo yung ating unang video regarding do sa helmet na gagamitin natin sa Manila Matnog Endurance Challenge. So eto na yon, i-unbox natin ngayon. Walang iba, ang Axor helmet. So gusto ko lang pasalamatan muna si Helmet House at si Axor Helmet Philippines para dito. So si Helmet House ay matatagpuan or makikita nyo dito sa Laguna at meron silang dalawang branch. Gusto nyo pumunta dito, search nyo lang sa Waze at Google Map ang Helmet House Santa Rosa branch at Helmet House Cabuyao branch. So marami silang stock na helmet dito at halos lahat ng brand ng helmet ay meron sila. Hindi lang helmet, meron pang ibang mga motorcycle, accessories and gears. Right, so ayun, umpisa natin ang unboxing. Kung ano nga ba ang meron sa helmet na to. Umpisahan natin sa box niya, no? So premium na premium ang kanyang pagkakagawa ng box. Talagang makapal kung ikukumpara mo siya sa ibang mga helmet brand na katulad nito. Mga entry level na helmet, no? So sa box pa lang makikita mo siya na premium na talaga. At ito ang pagkakabox niya. So what's in the box? Siyempre, may extra lens, clear lens, at ang nakakabit sa kanya ay ito pa pala muna, bago natin makita yung stock lens niya. Ito yung pinakambag niya, no? So ito yung sinasabi kong premium na, no? Hindi siya malambot, matigas siya kumpara do sa mga ibang helmet natin na nabuksan. So ang kanyang helmet bag makapal at medyo mabango. So ito yung maganda sa mga gantong helmet, no? Yung dalawa ng kanyang strap. So pwede mo siyang i-bag ng ganito para hindi siya style body bag, mas komportable ako sa gantong strap. At ang kanyang tatak, premium din. So maganda yung pagkakatatak niya. So syempre, buksan natin para makita natin yung pinakang helmet niya. So eto na po yung ating gagamitin sa endurance ng Manila Matnog, Manila. Sa November 25 to 26 po yun mga master at 1,400 km po yung estimated na tatakbuhin natin within 24 hours. So ito yung gagamitin natin, yung stock niya, visor, ay smoke lens. So hindi ako pabor dito sa paggamit ng smoke lens kapag nag-i-endurance. Mostly ginagamit kong lens kapag nag-i-endurance ako ay ang clear lens. So papalitan po natin ng clear lens yung ating helmet na gagamitin. So tingnan natin yung clear lens nito mga master. Makapal siya kumpara sa ibang brand. So, hindi ko siya itetest. Panoorin nyo na lang yung ibang test ng mga visor ng Axor helmet. Shout out kay Boss Carl. Yun, panoorin nyo yung test ng mga visor at standard ng helmet. Iba't ibang klaseng helmet kay Boss Carl channel, no? So, ito. Ano bang meron dito sa Axor helmet na to? So, tingnan natin yung likod, no? So, kung mapapansin nyo mga master, hindi siya naka-spoiler type. So mukhang kumbaga parang ngayon ko lang nakita yung ganitong style, pero sa LS2 malimit yung ganitong style na simple pero maganda. Yan. At syempre yung mga helmet naman natin karamihan ay may spoiler talaga. So ito wala siyang detachable helmet or detachable spoiler. Wala siyang detachable spoiler na pwede nyong ikabit at tanggalin. So ano na siya, at is na ganito yung spoiler niya style. So ventilation niya ito, yan, dalawa. Then sa harap
At syempre, ito sa likod. So yung pagkakamat niya, napakaangas niya mga master. May compare ko to sa mat ng mga K-weight, yung ganitong pagkakaano niya, pagkaka-print niya. At sabi nila, naririnig ko sa mga comment or sa mga post sa Facebook ay ito daw ay kahalintulad ng brand ng Spider. So meron naman tayong Spider pero Recon 2 daw ang katulad niya. Pero ayun, comment kayo kung Recon 2 nga ba ang katulad ng Axor helmet or rebranding daw siya ng Spider helmet. So ito yung kanyang paddings, no. So lapit tayo. Napaka-premium niyang pagkakagawa niya mga master. Yan. May leather siya dito, then yung lining niya, pagkakatahi niya, then yung loob niya mga master, kung makikita nyo, may brand etiketa na rin. Then quick release. So isa sa pinaka basic na strap, quick release. Tapos yung loob niya mga master, kung makikita nyo, no, premium na premium din. Meron siyang etiketa din ng Axor. Then yung chin guide, chin protector. Tawag ba dito? Chin protector. Yan, meron din siya. Then, syempre, dual visor na rin. Ito. So, kailangan natin to sa biyahe natin. Lalo na sa endurance kapag mainit. Siyempre, dual purpose kapag madilim ay clear lens lang ang gagamitin natin. Papalitan natin tong smoke lens. So, meron din siyang eyeglass ready. Eyeglass ready na rin siya mga master. Ito yung susuotan kapag kayo ay nagsasalamin, no. Then, intercom ready na rin to mga master. Meron dito siyang lagayan ng speaker ng intercom para hindi siya umumbok sa tenga nyo, para hindi siya masakit, no. So maganda mga master yung quality niya, at nakalagay dito, based dito sa nakatatak dito ay 1,600 plus 50 grams ang timbang niya. So ano siya, yun yung range talaga ng mga karaniwang helmet. Tapos ECE certified na rin, DOT certified. Then may ECC, ICC, DTI certification na rin, na katunayang legal siya dito sa Pilipinas, no. So ito lang napansin ko dito mga master, additional ventilation daw to, na yan para mas guminhawa yung pakiramdam sa loob. So ito lang yung nakita kong kakaiba dito sa helmet na to. So tingnan natin kung ano bang magiging feedback ko dito kapag nagamit ko to ng malayuan sa 1,400 kilometers, no. So mararamdaman natin kung bibigat ba siya or normal lang ang bigat, or maganda ba siya talagang gamitin. So ayun, maraming salamat ulit kay Helmet House, no, at syempre Axor Helmet Philippines. Abangan nyo yung laro natin sa Manila Matnog Manila Endurance Challenge sa November 25 at November 26. So yun, maraming salamat ulit Helmet House. Right.